Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. Truly appreciate it. God bless you all po. At please subscribe, like, share, and please leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message ninyo is for general life. We have 10 of Wands. Ayan. So pagod, burden, drained, no? Overload. Yun ang mga maaaring nararanasan ng iba sa inyo sa ngayon, Pisces. And it could be in any area of life. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa negosyo, pwedeng sa pamilya, no? Na talagang nahihirapan na kayo, nabibigatan na kayo. May pagsasuffer dito na nararanasan ng iba sa inyo, no? But this is 10 and 10 represents endings and beginnings. So, ang iba sa inyo kinoconsider ninyong tapusin ang sitwasyon na ito and magsimula kayo ng bagong ganap sa buhay. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng kunyari kung sa trabaho to, pwedeng tatalikuran nyo na yung trabaho ninyo, baka magra-resign na kayo, or baka hihingi kayo ng tulong, hihingi kayo ng support, no? So, pwedeng ganun. Or, kung ano din ito, kung sa pamilya din, no? Baka hihingi din kayo ng suporta dito sa ibang kapamilya ninyo, na mag-delegate kayo ng ibang obligasyon ninyo, ibang tinatrabaho ninyo sa bahay, di ba? Baka magde-delegate din kayo. So, you're going to ask for help dito, no? Yan ang napipick up ko for some of you. So for your money, career, and finances, we have justice. Ayan. So, makukuha mo ang ano dito, ang patas. Ang patas, kumbaga, na kung ano ang para sa iyo, yun ang makukuha mo. Or this could be a reminder para sa inyo na maging patas kayo, no, sa mga dealings ninyo, lalong-lalo na pagdating sa mga finances, no, sa mga tawag dito, sa mga dealings ninyo sa negosyo, no, pagkikipag-usap ninyo sa mga kliyente ninyo, yung mga ganon, no. Kailangan ng balanse din, no, pagdating dito sa inyong finances, career, negosyo, yung mga ganon. So, yun din ang mga reminder dito para sa inyo. Siguro din talaga, no, maging ano din kayo, maging responsable, no. Ano din ito sa inyo, parang reminder sa inyo na maging responsable din kayo sa pagdedesisyon, no, sa come up with decision, no, lalo-lalo na pagdating sa inyong finances, sa inyong karera, negosyo, no, trabaho, yung ganon. So, pagdating sa inyong relationships, we have strength. Ayan, kailangan ninyong magpakatatag. Kailangan ninyong tibayan ang inyong loob. Maaaring merong mga rough patch na pinagdadaanan ng iba sa inyo rito pagdating sa inyong relasyon. Kaya, magpakatatag lang kayo. Okay? Kailangan lang ninyo na tibayan ang inyong loob kasi lahat naman ng problema, no, nalulusutan natin. Lahat naman ng problema may solusyon. Kaya, kailangan mo lang na patatagin ang inyong loob. Tibayan mo lang ang loob, pasasaan ba, at mahahanap mo rin ang solusyon. Okay? Sa inyong mga problema. So, maraming salamat pala, Pisces, no, for subscribing to my channel. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na po. And please, maraming salamat pala sa mga donasyon ninyo. At sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you din. So, for clarifying the 10 of Wands, we have 7 of Wands. Ayan. So, mag-iingat din kayo. Okay? Mag-iingat kayo kasi baka may mga tao dito sa, kunyari, sa trabaho ninyo, o kung saan man, mga kaibigan, pwedeng ganun, o kapamilya, parang hindi natutuwa, no, sa'yo. Hindi natutuwa dahil siguro kung ano ang meron ka, wala sila. Diba? Ganun naman talaga. No? Usually, yung mga taong naghahanap ng diferensya, naghahanap ng mga bagay na pwedeng ikasira ng ibang tao because out of inggit. No? Dahil ayaw nila ng ibang tao yun. Diba, likas, no? Marami talagang tao ang merong crab mentality. So, pwedeng ganun ang nangyayari sa inyo rito, no? Because maybe, nasa magandang posisyon ka sa buhay, sa kung anumang area of life ninyo, kaya may mga taong hindi natutuwa sa iyo and they want to take you down, they want to, gusto nilang pabagsakin ka, yung mga ganon. Kaya, magpakatatag ka, no? Yung strength na to also would apply to this energy na maging matatag ka. Kasi, ganun talaga kapag hitik na hitik ng bunga ang isang puno, 'di ba? Maraming nagbabato nito. Kaya maaring ganun ang sitwasyon ninyo. So, you just need to stand your ground.
Okay? Stand your ground. Stand for what you believe in. Just focus on yourself. Focus on what you are doing. Focus lang kayo sa pag-asenso ninyo. Focus kayo sa trabaho ninyo. Sana buhay ninyo. And as much as possible, choose your battles. Okay? May mga laban sa buhay na hindi kailangang harapin. May mga laban sa buhay na kailangan lang ninyong didmahin. So, use your own judgment and discernment on this situation. Depende sa inyong sitwasyon. Kung kailangan labanan, labanan ninyo. Kung hindi kailangan, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Okay? So, for money, career, and finances, we have 6 of cups. Ayan. So, meron tutulong siguro sa iyo ba kung merong o-offer. Merong mag-o-offer dito ng opportunity, no? Baka merong mag-o-offer dito ng pwede ninyong karagdagang income stream, merong bagong money path, merong mag-o-offer sa inyo ng tulong, no? Pwede may makapag-collaborate din sa inyo. Yung ganun ba? So, good luck sa iyo. With the strength, 8 of cups, no? Someone is departure energy ito no? Sa 8 of cups. Kaya siguro, ang iba sa inyo, for sure, this is isolated case. Hindi ito magre-resonate sa lahat, ano? So, kunin nyo lang kung ano magre-resonate sa inyo. Si 8 of cups, this is someone leaving a situation. And in this case, since nag-fall ito sa relationship, so pwedeng meron ditong tatalikuran na ang inyong relasyon, no? So, maaaring pagod na kayo sa relasyon ninyo, maaaring hindi na kayo makahinga, maaaring suffocated na kayo sa relasyon ninyo, sa inyong person. Maybe there is no love anymore, there's no harmony between each other anymore. So, this is definitely not serving your highest good. Kaya, iiwanan nyo na siguro ang inyong person. Itatalikuran nyo na ang inyong relationship. Kaya, siguro kayo kailangan na maging matatag kasi it's not easy, no, to leave someone or to leave a situation. 'Di ba? It's not easy. But sa tingin niyo ito na yung tama ninyong gawin no? Kaya kayo aalis. Kaya ninyo iiwanan na yung relationship. Tatalikuran na ang inyong relationship kasi for sure hindi na kayo masaya diyan. Hindi na kayo kontento diyan, hindi na kayo fulfilled diyan. Maybe you're not siguro nag-evolve na ang sitwasyon ninyo. Nag-evolve na yung samahan ninyo, yung ano ninyo, into something na hindi na kayo natutuwa. No? Kaya aalis na ang iba sa inyo dito. Siguro meron ditong separation, no? Merong makikipaghiwalay. So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung final message ninyo. Final message ni Pisces. So, we have eyes of love. Focus your eyes on loving actions and your lips on loving words. Ayan. Kasi nga naman, 'di ba? Kung papairalin ninyo yung pagmamahal, papairalin ninyo yung pag-ibig, mas masaya, hindi ba? No? Kaya, this could be a challenge then para sa'yo. How you're going to navigate your situation sa ngayon, 'di ba? Kaya, before you turn your back on your person or turn your back on your relationship, pag-isipan mo na ninyong mabuti para hindi kayo magsisi, no? Or wala kayong panghinayangan in the end. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.